Magandang araw sa mga taga-subaybay ng Japan Update Live. This is just short as I'm going live din sa Bombo Radio Kawayan. Kanina ay nag-report tayo sa Bombo Radio Dagupan tungkol sa nangyari kahapon na merong malakas na earthquake dun sa may Shimane Prefecture saka sa Tottori Prefecture. Umabot siya ng 6.4 according to the Japan Meteorological Agency at maraming mga aftershocks nito at nagbigay ako ng details sa dalawang radio stations dyan sa Pilipinas kaya hinihikayat ko pa rin kayo na tumutok lang sa Bombo Radio Dagupan at Bombo Radio Kawayan. Ang yung likod ay nagkakaroon ng Japan Update para anytime na gustong malaman kung ano talaga nangyari for today and yesterday ay balik lang kayo sa aking YouTube channel and aking Facebook post, especially sa nangyaring earthquake ng 10:18 a.m. kahapon sa dalawang prefectures ng Japan, Tottori and sa may Shimane, kung saan ay marami siyang aftershocks mula sa pinakaunang na ilathala na 6.4 from the Japan Meteorological Agency. And then sa Japan kasi, meron silang kakaibang yung intensity nila hanggang 7 ang pinakabataas. Umabot pa ito ng 5 plus and then mga aftershocks ay -5. So, ang balik kakaibang earthquake na klase nito ay horizontal movement na mayroong isang hospital dun sa may Shimane na kung saan umaabot pa ng 10 palapag yung hospital na yon at nag-report ng isang staff na okay naman yung mga pasyente doon pero yung kanyang movement na maraming aftershocks ay horizontal, yung long round motion ang tawag ng mga scientists ito. So far, minor injuries ang na-report, wala namang nabatay at may mga graveyards kasi sa Totori is a very traditional area kung saan maraming mga temples, mga shrines, and ang affected doon, mga gravestones ay nagtumbahan sila at yung transportation, especially yung bullet train papunta sa Hiroshima, ay nag-stop nito. Pero after a few hours, at exactly 1 p.m., ay nag-resume ulit ang Shinkansen o bullet train mula sa dalawang prefectures ito, ay nasabi ko kanina, Tottori and dun sa may Shimane, papunta sa Hiroshima. Ang earthquake ay nangyari sa may western part ng Japan. Ang Tokyo ay nasa eastern part kami ng Japan. So, malayo sa Tokyo itong pinangyarihan ng natural calamity na to na earthquake. Palagi akong lumalabas sa radio, no? At sinasabi ko yung details at may mga background ng mga pangyayari. Ang yung lingkod ay nag-update just a short one. At in the future, gusto ko rin magkaroon ng live na updates, especially I'll be connecting sa mga kababayan natin na nagpo-post ng mga personal experiences. Like, nalaman kong earthquake kahapon dahil sa isang kababayan natin na nag-post na taga Yunago mismo. Sinabi niya na ang lakas ng lindol sa kanila at mga tao ay talagang lumabas sa kanilang tirahan. Bali, ang last na na-experience nilang malakas ay 10 years ago. So, yung paglabas ng mga tao ay, of course, kakaiba. After a long time, ngayon lang sila nakaranas ng earthquake. Actually, 2 years ago, sa may western part ng Japan, sa Ishikawa, especially sa may Noda, ay malakas yung pagyanig din doon. Pero karamihan ng mga earthquake ay nararamdaman namin sa eastern side na last week of December, no, merong yung na-announce ulit at ang yung lingkod lumabas ulit sa Radio Bombo Radio Dagupan kung saan ay sa may Tohoku area, yung eastern part ng Japan, malapit ito sa Hokkaido area, kung saan nagkaroon ng 9.0 magnitude na earthquake noong 2011 at yung malakas na tsunami. Dito sa eastern part ng Japan yun, kasama na ang Tokyo. At kung naririnig yung Nankai Trough, doon naman sa baba ng Tokyo ito na mahaba siyang yung trough na tinatawag, yung plate ng Japan, magmula sa may Shizuoka, papunta pa sa down area,
Okay, like malapit ito sa Kagoshima. Palagi akong naglalathala din tungkol sa Sakurajima na live volcano na non-stop yung kanyang pagbubuga o kaya usok mula sa volcano to. Ito yung pinaka-buhay na buhay o live volcano down south of the eastern part of Japan. I hope I'm giving you a clear picture, no? Para yung mga nakakarinig ng earthquake sa Japan na napakarami actually, ang bansang Japan ay kilala na sa earthquake and tsunami. In fact, the word tsunami ay Japanese word ito na nagkaroon ng wave mula sa karagatan dahil sa pagyanig. Hindi yung tidal wave. Tidal wave is very different from tsunami. Tsunami ay triggered by earthquake. So, yun ang kaibahan na yun na galing mismo sa salitang Hapon, yung tsunami. So, yung tsunami ng 2011 ay sa side namin, eastern side. Pero yung earthquake kahapon ng 10 a.m. ay dun sa western part ng Japan. So, kung mapapansin nyo, sa upper part ng Japan, 9.02 ng 2011. Lower part, dun naman sa may Sakurajima, Kagoshima, kung saan andun yung mga live volcanoes. At yung ini-expect nila na the big one ay sa may Nankai Trough mula Shizuoka papunta sa may Kagoshima nito. Ito yung pinaghahanda lang kami anytime at bali sa mga earthquakes kagaya kahapon ay a little bit unusual kasi sa may western part ng Japan. Pero ang Japan, no, very fast ang response ng kanilang gobyerno. Like, actually, meron akong klase ng 11 o'clock a.m. kahapon at nangyari yung earthquake ng 10 a.m., 10:18 a.m. So, after like a few minutes, dumating yung aking student at yun ang topic namin kaagad at tinignan namin yung TV. Kaagad ang kanilang prime minister ay nagbibigay siya ng kanyang response at ang kanyang opisina ay meron kaagad ng crisis management center kung saan ay minomonitor nila ang nangyayari dun sa uh, earthquake sa may dalawang prefectures, Shimane at Totori. So, I'll be giving you more updates as I go live sa Bombo Radio Kawayan. Sa mga nakikinig mula sa Kawayan, sa Pilipinas, no? Bali tutok lang kayo sa Bombo Radio Kawayan. I'll be going live soon, so I will keep short with this live sa nangyayari dito sa Japan. Don't worry, we are under control and our government, the government of Japan is really supporting and protecting Japan and the locals and foreigners here. Take care and God bless us all. Bye for now.